Hallelujah! Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. So, maaari po bang lahat na tumayo? And today is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Sa lahat na magmamahal sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. We celebrate your goodness, Jesus. Hallelujah!
know you have ordered it. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He's alive. They know. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, 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 no. Forever I will share. Hallelujah, Jesus. Understand without praise. Realize with grace through praise. I am yours, Jesus, you are. And this joy will never be. Every pain, finally will see. Someday, Jesus is alive. He's alive. They know. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, 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 no. Forever I will change. By your grace, oh God. And what a glorious day. What a glorious way. That you have saved me. And what a glorious day. What a glorious way. That you have saved me. And what a glorious day. What a glorious way. That you have saved me. And what a glorious day. What a glorious way. Jesus, happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, 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 no. Forever I will change. By your grace, oh God. Forever I will change. Oh, forever, Lord. Oh, forever, Lord. Jesus. Hallelujah, Jesus. Lupit sa umagang ito, patuloy na aming pinagdiriwang ang iyong kabutihan. Pinagdiriwang namin, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Patuloy na aming pinagdiriwang, O Diyos, ang tagumpay mo sa krus. Hallelujah. Panginoon, sa bagay ito patuloy ka namin pinasasalamatan, tinataas,
Tinalaghila ang iyong pangalan na makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Hallelujah. Lord, tunay na wala na kaming ibang hahanapin pa sapagkat ang presensya mo pa lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus, for your goodness.
love, your grace. Our God is love, your grace. Yes, you Jesus. Your name is victory, Panginoon. We believe, O God, that in the name of Jesus, there is victory. In the mighty name of Jesus, there is power, O God. Hallelujah. Continue to worship Him. Continue to sing praises. Hallelujah. We thank you, Jesus, for the blood. Hallelujah. Thank you, Lord. You're so good. You're so great, Lord. My son, you are here. Why is let his hand? By His love, He washed me. Now we have the victory.
You won the victory. He reigns on high, our God has risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high, our God has risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God has risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Oh, you have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Step in and hold you down. No, you are alone. You are the reason. Oh, you are seated in majesty, seated in majesty. You are the reason Yes, Jesus, hallelujah. You are the risen King, Jesus. O Diyos, tunay na wala kang katulad. At walang sino man o Diyos ang makakapantay sa lahat ng iyong ginawa. Lord God, right now we just want to thank you for everything, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay na patuloy na aming nararanasan o Diyos. Lord, salamat sa iyong saganang habag, sa iyong saganang pag-ibig at biyaya, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, sa umagang ito, hayaan mo na patuloy na mapuno ang aming mga puso ng presensya na nagmumula sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na iyong banal na Espiritu patuloy na manahan, patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy mo nga pong tanggapin ang alay namin itong mga papuri, ang alay namin mga awitin, ang alay namin pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. We give you all the praise, Panginoon. We give you all the glory in the mighty name of Jesus. Amen.
isang dakilang araw ang umagang ito sa atin, sa ating paggunita sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At dahilan sa kanyang muling pagkabuhay, ang pag-asa ay atin pong naranasan bilang mga mananampalataya. So pag-asa na kumbaga hindi lamang dito sa daigdig nito, tapos sa buhay na darating. Sa dinami-dami ng mga grupo, ng mga religiyon at pananampalataya, kung atin pong papansinin, halos napakaraming mga tao na gumagawa ng mga ritual, gumagawa ng mga tradisyon na kinamulatan na nila. Subalit, wala namang epekto talaga. So, ngayong umaga, titingnan po natin yung assurance ng pananampalataya dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Cristo. The assurances of our faith because of Christ's resurrection. Mula po dito sa Corinthians chapter 15, verse 35 to 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 35 to 58. So tayo po muli tumayo at samahan niyo po ako basahin ang talatang ito mula huli sa 1 Corinthians chapter 15, verse 35 to 58. Dito po ang sasaad sa talatang ito. Ngunit may magtatanong, ano buhay muli ang mga patay? Ano magiging ayos ang katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay biging inihahasik hanggat hindi ito namakatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binihing iyon ayon sa kanyang itinalaga. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan at hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba naman ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba sa mga isda. May mga tawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba kariktang panlupa at iba kariktang panlangit. Ibang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Panlangit at walang kaya-kayang panlangit at walang kaya ng ilibing, maganda at malakas na muling buhayin. Inilibing ang katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Na ito sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang muling Adan ay espiritu na nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa lahok. Ngunit sa langit, ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Itong ibig sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang huwagang ito, hindi mamamatay lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng muling tunog ng trumpeta,
Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang narubulog ay dapat mapalitan ng di nabubulog. At ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulog ang nabubulog at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang masasad sa kasulatan. Nalupig na kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ang pasalamat tayo sa Diyos na bibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag natitilan, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Aming Diyos, sa langit kayo pinagpapasalamat sa salita na aming pong natanggap ngayon. Tulungan mo nga po kami, Diyos, na salitang ito, patuloy na magpatibay, magpalakas ng aming loob, na manatili mabuhay na mayroong pag-asa kasama mo, Diyos. Na isang araw kami po'y haharap sa iyo, na walang anumang pag-aalinlangan, walang anumang kapintasan, tapos Lord, pasumpungan mo kami, na walang anumang bahid lumingis dahil na sa anak na si Jesus. Sa umagang ito, tulungan mo kami, na aming salita na aming pong tatanggapin, patuloy po Diyos, na maging naliwanag sa aming puso, matalim sa puso ng bawat isa tumubo, Panginoon, na patuloy namin paghawakan sa bawat araw. Dakilang Ama, salamat po dahil ang tunay ng iyong anak na si Jesus, hindi mo hinayaan manatili doon sa himlayan ng mga patay, bagkus iyong muling binuhay upang kami ay magkaroon ng pag-asa. At ay nga po, Diyos, aking tinanggap ang pagpapala ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya po sa lugar na ito, sama-sama kami, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Wala nang ibang nanghigit na mahalaga sa aming kundi tanging ikaw, Panginoon. Sapagkat isang araw, Diyos, ang lahat ng ito ay mauuwi din sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay haharap din sa iyo. Tunay po, Diyos, tulungan mo kami na patuloy na pahalagahan ang katotohanan ito na aming tatanggapin sa umaga ito. Ilisin mo nga ang puso at anumang paggabag. Amin po, Diyos, na itinalapit sa iyo at palitan mo, Diyos, ng pag-asa at kapayapaan mula sa iyo. Nasa gayon, patuloy na matanggap ng bawat isa ang iyong salita. Purihin ka po, ito po kami dalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. The assurance, tayo po ay napakahalaga na bago ka pumasok sa isang bagay ay mayroong tiyak mo na ang iyong kumbaga tutubuhan, ang iyong pupuntahan. So, kung isa kang negosyante, isa kang businessman, papasok ka ng isang investment, okay? Magpapasok ka sa isang investment, hindi maaari na basta ka lang papasok doon sa isang investment na yung nature ng investment hindi mo inaalam. Hindi mo inaalam yung history, kung ano yung negosyo papasukin mo. Kumbaga, maraming may mga pumapasok sa investment dahil lang sa narinig na dito kikita ka ng malaki, ganito yung kikitain mo, and agad mo nakita yung maaaring maging return of investment, pero hindi mo ilalam yung proseso. So, kapag gano'n, malaki yung chance, malaki yung risk na maaari mong ilagay sa investment na yun. So, mahalaga na alam mo, ano yung nature ng investment? Ano yung history ng investment na ito? Kumusta yung background? Maging yung mga namumuno nito, sino na sila? Paano mo sila mapagkakatiwalaan? Kasama na yung kasalukuyan takbo ng negosyo na papasukin mo. Ito may napapanahon ayon sa takbo ng ekonomiya. Bakit kailangan gawin ito? Dahil gusto mong matiyak na hindi mawawala ng kabuluhan yung savings mo na nailagay sa investment. Alam niyo po, mahalaga yung katiyakan sa isang bagay na ginagawa natin.
noong araw na hindi natin lubos na kilala si Hesus Kristo. Noong panahon na hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon upang pagtiwalaan siya. Noong panahon na hindi tayo nag-response. Tayo ay may kanya-kanyang mga paniniwala na pinangahawakan na. Subalit yung pinangahawakan nating pananampalataya ng araw, hindi ho nakabatay sa katotohanan. Madalas kapag naitanong na sa kanila, bakit nandiyan ka? Pwede ka bang sumama sa amin? Madalas na maaaring nagiging sagot, may relihiyo na kami at hindi ko na kailangan iyan. So, ang tanong, alam mo ba ang iyong relihiyon? Pangalawa, may mga magsasabi na kung saan ako'y pinanganak, doon na rin ako mamamatay. So, alam mo talaga pinakang history ng iyong paniniwala. Nagkakahulugan kung pagka sinabi na isang tao, dito ako'y pinanganak, dito na rin ako mamamatay, kanya na rin sinabi na ito na yung kinagisnan ko at dito na lang mamamatay sa kinagisnan ko ito. Wala akong pakialam kung anong sasabihin mo. Sa atin po ngayong umaga, mahalagang alam natin ang katotohanan ito. Meron tayong katiyakan, unang-una sa nakaraan, anong ginawa ng Panginoon Jesus at ano rin ang maaaring kahinatnan nito na hindi lamang sa isang kultura, isang tradisyon, isang ritual na ginagawa ang isang bagay. O ayon sa pakiramdam ko kapag ako'y nagpakasakit, magiging maayos ako sa harapan ng Diyos. Pakiramdam ko kapag sinundan ko yung paniniwala ng aking mga magulang, kahit hindi ko alam kung yung kailang paniniwala, ako rin naman ay ligtas na. May mga pagkakataon na ganun. So bago ito, mahalaga magkaroon ng transformation yung ating isipan at nasa gayon, paghawakan natin ang katotohanan dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, mula sa mga patay, tayo ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. Pagdating po sa pananampalataya, dapat natin matiyak na may kabuluhan ng ating devotion. May kabuluhan yung devotion natin. Ibig sabihin ng devotion, hindi ito yung quiet time, kundi yung ating pong pagtatalaga ng buhay natin sa Diyos. Okay? Kumbaga may kabuluhan yung ginagawa natin pagtatalaga ng buhay na ito sa Panginoon. May kabuluhan yung ating service, yung paglilingkod natin sa Diyos, sa ating ginagawa. May kabuluhan yung Sunday fellowship, itong pakikipagtipo natin. May kabuluhan yung mga gawain pinupuntahan natin. Marami ka maaaring puntahan ngayong umaga, subalit wala naman itong tiyak na patutunguhan. Punta ka ng outing, punta ka ng anong pwede mong punta ka ng mall. Ano yung epekto nito sa buhay? No? Subalit ngayong umaga, dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, narito tayo, sama-sama, na ang sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. May kabuluhan ang ginagawa ito. May matiyak natin na mayroong kabuluhan yung worship na ating ginagawa. At kung tiyak ko natin may kabuluhan yung evangelism na ating ginagawa dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, gagawin ko natin na mag-witness sa iba kahit na hindi ka pinaniniwalaan sa iyong sinasabi. Sapagkat minsan na rin nangyari ito sa mga babae na nagsabi na sa Jesus ay muling na buhay, hindi pinaniwalaan ang 11 alagad. Halos po, tinatalakay ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, dahil pananampalatayang Kristiyano ay totoo dahil si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Mahalaga ho na tingnan natin itong katotohanan ito dito sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi ni Paul sa verse 2, sa pamagitan ito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. No? Matatag kayong nananangan, nangangahulugan. Alam mo, no? Yung katotohanan ito, mayroong iba na sumusunod sa mga bagay-bagay na kanilang ginagawa dahil yun lang yung kanilang nakita at kinagisna sa kanilang mga magulang. Pero walang lubos na pagkaunawa sa kanilang ginagawa. Bakit nila ginagawa ang bagay nito? Halimbawa, kami na mga lumaki sa loob ng church, mga magulang namin ng mga Kristiyano na, every Sunday, nung araw, palaging mayroong
Altar call, natanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. And every Sunday, pumupunta kami sa unahan at akala namin ligtas na naman uli kami kapag kami lumapit sa harapan. Maraming mga pagkakataon na sumasama kami sa mga gawain, prayer meeting, Bible study, gawain mga kabayan, sinasama kami. Every Sunday, palagi kaming kasama, and then pakiramdam namin ligtas kami. So pag sumasabay kami sa unang ginagawa ng aming magulang, may isang gabi, ayaw ko nang mag-pray, subalit, dahil medyo inaantok na ako. Narinig ko nag-pray ng meeting sa bahay, sabi ko, sasabayan ko na lang yung prayer nila. Nasa kwarto ako, nag-pray sila, nung inantok na ako, sabi ng tulog na ako. At hindi ko sila kaya sabayan magdamagan ng prayer. Ano pong punto? Nangangahulugan, nakita ko lang yung pananampalataya ng aking mga magulang, pero by heart and yung knowledge patungkol sa kung sino si Jesus, wala akong lubos sa pagkaunawa. Kung ano lang nakikita ko sa kanila, yun din yung aking ginagawa. Maaaring ganoon din naman sa karamihan sa atin. Napakalaga yung pag-unawa, kaya sinabi ni Apostle Paul dito sa talatang ito, sa pamamagitan kayo, naliligtas kayo kung matatag kayong nananaman. Matatag na pinananampalatayanan, matatag na pinanghahawakan, matatag na alam ang katotohanan. Kasal tayo pinangaral, liba na lamang kung kayo sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Napakarami mga tao, nag-iipon-ipon ngayon. Ang tanong, alam na nila kailang sinasampalatayanan? Maaring magandang, maaring mainam mag-join sa mga pagtitipon ng napakaraming tao habang mayroong ibinababang ang hilan. Nag-iipon-ipon, kasama ang buong pamilya, kasama yung kailang boyfriend, girlfriend doon sa lugar na yun. Subalit, hindi talaga sila sumasampalataya. Ito yung pinaka-worst na pagpapagal ng tao sa daigdig na walang kwenta, walang kabuluhan. Sapagkat hindi alam, kaya na sinasampalatayanan na maaari nagsasaya ng oras, nagsasaya ng panahon na pumunta sa ibang lugar. Subalit hindi talaga alam ang kailang pananampalataya. Ngayong umaga, mahalagang alam natin bakit tayo narito. Mahalagang nandoon yung ating buong puso sa Panginoon kung bakit tayo nakipagtipon ngayong umaga. Bakit ang agaw natin pumunta dito sa church? Sabi ni Paul, sapagkat binigay ko sa inyo itong pinakamalagang aral na tinanggap ko. Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So, ito yung katotohanan na pinangahawakan ng bawat mananampalataya. Pansinin po natin ang katotohanan ito dito sa chapter 15 na marami yung naging resulta yung muling pagkabuhay ni Jesus. At napakahalaga yung kanyang ginawa. Ang pananampalatayang Kristiyano ay totoo dahil si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ibigyan ko pong diin yung assurance ng ating pananampalataya dahil sa pagkabuhay ni Jesus. Sabi po ni R.C. Sproul, isang Reformed theologian and preacher. Sabi niya, Moses could mediate the law. Muhammad could brandish a sword. Buddha could give personal counsel. Confucius could offer wise sayings. But none of these men was qualified to offer an atonement for sins of the world. Christ alone is worthy of unlimited devotion and service. Wala namang iba. No? Itong mga naging pangunahing tagapagtatag ng pananampalataya. Si Moses, actually naging tagapagtatag ng pananampalatayang Budaismo. Si Muhammad, naging tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. Si Buddha, tagapagtatag ng Budismo.
at maging si Confucius, bagamat hindi relihiyon ang kanyang itinatag, subalit kinalauna naging relihiyon. Subalit sa lahat ng ito, walang ibang qualified na maghandog para sa kasalanan ng daigdig, kundi tanging si Jesucristo lamang ating Panginoon. Sabi po ni Paul sa verse 14, chapter 15, verse 14, sabi niya, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Inihayag ni Apostle Paul ang kahalagahan ng pananampalatayang Kristiyano na sa passage na ito, kanyang niliwanag, no? Kung walang muling pagkabuhay, useless yung pagtayo ko dito sa harapan upang mangaral sa mga datihan at mga baguhan sa pananampalataya. Useless yung aking sasabihin na tatanggapin ninyo kung hindi si Kristo na buhay mula sa mga patay. Useless yung sinasabi natin na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Yung sasabihin natin sa ibang pagtiwalaan mo si Jesus, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Useless kung hindi si Kristo na buhay mula sa mga patay. Ngayon, unawain natin na napakahalaga ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat ang pagkabuhay niya muli ay naging katiyakan ng pananampalataya at umepekto sa ating ginagawa sa bawat araw. Ang katotohanan ng pruweba ng kanyang muling pagkabuhay, una-una, yung libingan ng mga patay na walang nasumpungan na Kristo doon sa libingan ng mga patay. Saan? Sabi ng mga jail guard, sabi ng mga guard na ilagay doon ng mga Pariseo. Kasi masyadong advance sa mga Pariseo mag-isip. Sabi nila, baka lakawin ng mga alagad. Bantayan yung maigi. So yung libingan ng mga patay, ito ho ay pinasyaliuhan. Pinatatagan para walang makapasok. Nangangahulugan, walang sino i-authorize na maaaring magbukasyon. Subalit po, isang umaga, bukas na ang libingan at hindi ko maigulo ng isang tao. Sabi nila, wala na doon ang bangkay ni Jesus. Binayaran ng mga Pariseo ang guardia sa sabihin ninyo ninakaw ng mga alagad. Paano mananakaw ng mga alagad samantalang takot na takot ang mga alagad at nagtatago? So, na-witness ko ito ng mga babae na nagbisita doon sa libingan. Na-witness ko ito ng mga gwardiya. Na-witness ng anghel, ng dalawang anghel, yung kanyang muling pagkabuhay. Na-witness ko ng 12 disciples. Na-witness ng iba pang mga disciples and followers of Jesus. Maging sa Apostle Paul, siya rin po ay witness sa ascension of Jesus. Ngayon po, talakayin natin yung assurances ng pananampalataya na meron po tayo bilang mga nagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Una-una, Christ's resurrection assures us that there is resurrection for those who died with Christ. Christ's resurrection assures us that there is resurrection for those who died with Christ. In verse 42 to 49, sa verse 42 to 49, tinalakay ng Apostle Paul ang kalagayan ng kasalukuyan katawan ho natin. No? Na ipinakita dito na itong kasalukuyang katawan natin ay nasisira mula ho dito sa talata ito. Nandiyan na tayo ay nagkakasakit. Nandiyan na minsan na nabubulok yung katawan ng tao. So, dahil ang nasakop ito ng kasalanan. Ipinakita dito ni Apostle Paul, ipinakita ni Apostle Paul na
itong katawan, itong kasalukuyang katawan natin, gaano man kaiingat-ingatan ho natin, kinaiingat-ingatan. Gaano man kaganda ng katawan na meron tayo. Isang araw ito ho ay masisira, mahugulok, manghihina. Ay mga panahon nga na maaaring kaya tayong gawin ng araw, subalit ngayon, hindi na natin magawa pa. Sapagkat mayroong limitasyon, mayroong kahinaan ang ating katawan. From verse 42 to 44, sabi ni Paul, no? Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang nilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang ang katawang muling binuhay, pangit at walang kaya ng inilibing, magandang malakas ng muling buhayin. Inilibing ang katawang panlupa, muling mabubuhay ang katawang panlangit. So dito ho, ipinakita ni Paul yung katawan ang pinagkaiba ng katawang panlupa sa katawang panlangit. So kung papansinin po natin na nandoon yung kahinaan sa ating physical na katawan dito sa lupa. Kaya minsan may mga panahon na tayo ho maaaring makaramdam ng kahinaan. Makaramdam po tayo ng sakit na karamdaman. Makaramdam po ng kung ano-anong imperfection sa daigdig nito. Subalit, pansinin po natin na darating ang araw, mayroon pong panibagong katawan na ihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Katawang panglangit, katawang kailanman hindi na maaari pang mabulok. Katawan na kung saan kasama natin ang Panginoon. Katawan na perfect na kailanman hindi na po mararanasan ang anumang hirap o pagdurusa, sapagkat ang katawang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin, ito po ay para lamang sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus. Kung mapapansin po natin sa Romans chapter 5 verse 12, Romans chapter 5 verse 12, nangyari na yung minana natin kay Adan. Sabi ko ng Romans 5 verse 12, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin. In this way, death spread to all men because of sin. So, sa Tagalog po, binanggit yung salitang Adan, no? Ang kasalanan pumasok sa isang tao kasi yung salitang Adan ay katumbas so yung salitang Adam ay katumbas so ng salitang tao or man. So, maaaring gamitin yung salitang Adam or maaaring gamitin yung salitang man. So, halos magkapareho lang po ito. So, pumasok ang kamatayan, pumasok yung imperfection dahil sa kasalanan. At tayong lahat po ay nasakop ng kasalanan. Sabi yung talata, dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So nasakop tayo ng kasalanan. Lahat ay nagkasala. Mula ho kay Adan. Ang kamatayan ng tao, ang kamatayan ng tao ay hindi tumutukoy sa paghinto ng buhay, kundi ito ay tumutukoy sa tatlong kalagayan ng tao. Una, pisikal. Pisikal na katawan po natin, darating ang panahon, ito ho ay mabubulok. Pangalawang uri ng kamatayan, yung spiritual. Yung spiritual na kamatayan, ito po ay nangangahulugan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Okay? Pagkawalay ng tao sa Diyos. Sabi po ng Efeso 2:1, dati kayo mga patay sa harapan ng Diyos dahil sa inyong pagsuway. Okay? So, nahiwalay. Dahil sa pagsuway, ikinunsino tayo ng Panginoon na mga patay. So, spiritually dead ho tayo sa harapan ng Diyos. At pangatlo, yung eternal death. Okay? Buhay yung kaluluwa ng tao, subalit, ito'y paghabang panahon pinarurusahan. Bagamat mayroong ilan po mga paniniwala at mayroon sa evangelical, mayroon din po na ilan sa evangelical na
naniniwala na hindi panghabang panahong mapapadpad sa dagat-dagat at apoy ang sino mga napahamak, no? Na hindi nagtiwala kay Jesus. Sabi nila, may panahon aalisin din sila. Subalit, wala ho itong katibayan mula po sa salita ng Diyos. Hindi ito napagtibay mula po sa Biblia, no? So wala hong katotohanan. Ang sinasabi lamang ng Biblia, mula mo sa Revelation chapter 21 verse 8 and Revelation chapter 20 verse 11 to 15, na meron pong dagat-dagat at apoy. Ito yung kahatulan sa lahat ng napahamak. So ito yung panghabang panahon na pagkawalay ng tao sa Diyos. No? So ngayon, ang nangyari sa pangalawang Adan, ito yung nagmula sa langit. Ang tinutukoy kong Adan, walang iba kundi si Jesus Cristo. No? So si Jesus, yung pangalawang Adan na tinutukoy, so kagaya na sinabi ko kanina sa ibang translation, yung salitang Adam is equivalent to siya sa salitang man, sapagkat magkapareho lamang po ito. So, tinukoy na tao, sapagkat nagkatawang tao si Jesus, upang tayo po ay ilitas sa kanyang katawan, no? Sa kanyang physical na katawan. So, ayon sa sinasabi ng Roma 8, no? Versikulo 3. Sabi ng Roma 8, versikulo 3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas sa kahinaan ng tao. Sinugod niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyo iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. So sa pagiging tao ng Panginoong Jesus, nangyari po ang bagay na ito. So ipinagkaloob ang Panginoong Jesus upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa Kanya, magkaroon ng buhay. Ang ating katawan ay matutulad din sa Panginoong Jesus na wala na hong pagkamulot pagkatapos ng resurrection ng Panginoon. Lahat na mayroong pag-asa kay Jesus, lahat na nagtiwala kay Jesus, mayroon pong pag-asa sa Kanyang muling pagbabalik. Bagamat mayroon pong kamatayan, totoong may kamatayan. Subalit, totoong mayroong kamatayan, subalit ang lahat na may pag-asa kay Jesus, mayroon pong buhay na pinagkaloob ng Diyos. Dito po sa 35 to 40, dito po sa 35 to 40, pinakita na iba yung kalagayan sa muling pagkabuhay mula sa mga patay ng mga nananalig kay Jesus. Okay? Tanging kay Jesus lamang masusumpungan ang tunay na pag-asa. Totoo man na may pagkasira at pagkamulog, subalit kay Jesus palaging mayroon pong resurrection. Palaging mayroong muling pagkabuhay sa Panginoong Jesus. Kung kayang baguhin ni Jesus ang nabubulok sa walang pagkabulok na katawan, kaya ni Jesus na ayusin maging kalooban na minsan unti-unting sinisira ng kaaway dahil sa kasalanan. Mayroon pong pagkabuhay maging sa ating mga personal na buhay dahil kay Jesus. Oras ng lahat ng ito, ating ilapit, isuko natin sa ating Ama sa langit at sa pamagitan ni Jesus, mayroon pong pagkabuhay palagi sa atin bilang nananampalataya. Palagi mayroong pag-asa. So, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Cristo, nagkaroon tayo ng katiyakan. Nagkaroon tayo ng katiyakan ng muling pagkabuhay. Pangalawa, Christ's resurrection assures us that Christ will be coming back for His saints. Ito po yung pinakamagandang marinig na katotohanan ng bawat mananampalataya na magkaroon tayo ng katiyakan na si Jesus ay muling magbabalik. Muling magbabalik ang ating Panginoong Jesu Cristo.
So, sa Kristyanismo, si Kristong nabuhay mula sa mga patay ay hindi na muling namatay pa. Ito ho yung pinakamagandang balita, no? Sapagkat mayroon tayong mababalita ang mga tao na minsan narinig ho natin na namatay sandali and then nabuhay. Okay? Nabuhay ulit sa loob ng ilang minuto kumbaga na-revive yung kanilang katawan. Subalit, hindi ho habang panahon na sila'y buhay. Dumarating din pa rin ang panahon ng kamatayan sa kanila. So, sa atin po, sa Kristyanismo, si Kristo nabuhay mula sa mga patay ay hindi na muling namatay. Kundi siya po umakyat sa kalangitan at nakita ito ng mga alagad. Okay? Ayon po sa sinulat ni Lucas mula ho dito sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11. No? Gawa, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 11, sabi ng talata, pagkasabi dito, siya iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at takpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki na kaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi niya, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Umakyat sa kalangitan, ngayon mismo anghel ng Diyos ang lumitaw sa kanilang harapan at nagsabi na siya'y muling babalik. Kung paano siya umakyat sa kalangitan, makikita siyang bababa kagaya ng pag-akyat niya. So, ito po'y katotohanan. Meron pong ilang nagsasabi na makakakita lang sa muling pagbabalik ni Jesus ay ang mga mananampalataya. Ngayon, meron po tayo mga teaching, meron tayong doctrine. Nasa doctrine po natin ito, meron po tayong tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Ngayon, ang tatlo pong view ito ng tribulation ay pare-pareho pong nananatiling teorya. Magpahanggang ngayon. Meron ilang naniniwala na magkakaroon ng rapture, meron naniniwala na rapture ay sa gitna ng tribulation, at meron namang naniniwala na mararanasan muna natin yung 7 years of tribulation. Meron namang naniniwala na walang physical na 7 years of tribulation, sapagat ang tribulation ay nagaganap na mula pa noong panahon ng mga alagad at magpahanggang ngayon. Mayroong tribulation, sabi natin, mayroong climate change, mayroong bahagi ng tribulation. Kung ituring ng ilang mga theologian. No? Mayroong mga digmaan, bahagi ng tribulation, hindi lamang 7 taon. At ang inaasahan, ang hindi naniniwala doon sa tribulation theory, no? Doon sa 7 years of tribulation na yun, yung mga naniniwala doon, kumbaga, sabi nila, si Jesu Cristo ay muling magbabalik at sa kanyang muling pagbabalik, wala nang tinatawag pang rapture, kundi second coming ang mangyayari. So, ngayon mga kapatid, unawain po natin, ano man ang pananaw o paniniwala ng mga mananampalataya patungkol mo dito. Mayroon nga kung pre-trib, mid-trib, post-trib, or naniniwala na tribulation ay nangyayari sa kasaysayan mula pa noong magpahanggang ngayon. Ngayon, ito yung pinakang dapat na asahan ng mga mananampalataya. Si Jesus ay muling magbabalik. Hindi lamang makikita ito ng mga unbeliever, o hindi lamang ito makikita ng mga believer, kundi makikita ito ng lahat. Makikita ito ng mga mananampalataya. Ngayon, may mga nagtatanong, paano natin makikita ang muling pagbabalik ni Jesus samantalang kung ang daigdig ay bilog, nangangahulugan sa isang kontinente lang ba makikita si Jesus na bumabalik? Yung mga naniniwala na ang daigdig ho ay flat para sa kanila, talaga makikita, sabi nila makikita natin sapagkat ang daigdig ay flat. Mga kapatid, wala akong ganong katuruan ng ang salita ng Diyos ng daigdig ay flat, no? Kumbaga,
hindi natin kayang abutin ang ating isipan kung paano ihahayag ng Diyos ang kanyang muling pagbabalik. Pero malalaman, makikita ng karamihan ang kanyang muling pagbabalik, at ito yung inaantay ho natin. Dito ho nakaraan, may mga nagsasabi na ang daigdig ay hanggang 2030 na lamang. Okay? Hindi sila may hawak ng takbo ng daigdig, kalagayan ng daigdig, tangi ang Panginoon. No? Kung ito naman ay magkatotoo na kailang haka-haka, ang Panginoong Jesus na ating tagapagligtas ay nangako muli magbabalik. So ito yung inaasahan natin na babaguhin ni Lord ang lahat. Ito yung pinakapag-asa ng bawat mananampalataya. So ngayon, tingnan po natin ang Panginoong Jesus na umakyat sa kalangitan. Nakita ng mga alagad. Ngayon, mayroong ibang paniniwala patungkol sa tinatawag na Immaculate Conception. Ano pinagkaiba ng teaching ng Immaculate Conception at sa teaching na si Jesus ay muling nabuhay? Si Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay, umakyat sa kalangitan, nakita ng mga alagad. Pinatunayan ng mga anghel. Yung Immaculate Conception, ito tinatawag natin Assumption of Mary, wala akong nakakita na si Mary nga po ay umakyat sa kalangitan ng walang bahid na kasalanan. Wala akong nakakita. Mayroong isang pope na nagdeklara na si Mary ay umakyat sa kalangitan, subalit wala akong makapagpatunay na umakyat nga siya sa kalangitan. So, iba ho ang magkaibang katuruan sa isa, wala mong patunay. Samantalang kay Jesucristo, pinagtibay ng Biblia, pinagtibay ng mga alagad na umakyat si Jesus sa kalangitan. Sa 51 to 52, may maaabutan na buhay na believer sa pagbabalik ni Jesus. Kanyang babaguhin ng ganap ang lahat. Ngunit, mula sa pagkabulok at walang pagkabulok, mula sa kamatayan at walang kamatayan. Alam niyo po, minsan kahit na anong pagsusumikap natin, ingatan ang sarili nating buhay dito sa daigdig, darating pa rin ang panahon ng kamatayan sa buhay natin sa daigdig na ito. Darating pa rin ang panahon na tayo mawawala sa daigdig na ito. Kahit na anong pagsusumikap, kahit na anong gawin mo natin, lahat ng bagay na maaaring pag-iingat na gawin ho natin. Pero napakahalaga na doon pa rin yung mga bagay na ito sapagkat tayo katiwala ng Diyos ng ating katawan. Subalit, darating pa rin ang panahon na mayroong hangganan yung kaya nating gawin pag-iingat at walang ibang makapagkakaloob ng panibagong katawan sa atin kundi ang Panginoon. Ito ang pinakang pag-asa ng lahat ng believer ng Panginoong Jesus upang ihanda ho tayo sa 1,000 taong paghahari ni Jesucristo. Mayroon 1,000 years na millennial years tayo tinatawag. Doon sa 1,000 taon na yun, lahat ng katawan ng mga mananampalataya, ito po ay bago na. Hindi na kagaya ng katawang ito. So makakasama natin si Jesus for 1,000 years dito po sa lupa, pero ito yung binagong lupa. No? Binagong inayos upang maghari si Jesus sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos sa 1,000 taon, magkakaroon ng huling paghuhukom sa lahat, mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa lahat ng mananampalataya, mayroong paghuhukom, mayroong paghatol na gagawin. Ayon sa reward na pagkakaroon ng Diyos. Sa lahat ng hindi mananampalataya, lahat patungo sa dagat-dagat apoy. Subalit sa lahat ng mananampalataya, bababa ang panibagong langit at panibagong daga, at yun ang panghabang panahon na ating tahanan. So lahat tayo na nagtitiwala kay Jesus, mayroon pong muling pagkabuhay. Mayroon pong muling pagkabuhay at tayo
ako'y naniniwala na si Jesus ay muling magbabalik, hindi lamang ito paniniwala dahil sa sinabi ng ating mga magulang, kundi pinagtitibay ng salita ng Diyos ang katotohanan ito. Pangatlo, Christ's resurrection assures us that death has no power in us. Before, the 57, kapag napalitan na walang pagkabulok, ang nabubulok ay napalitan na ng walang kamatayan na mamamatay. Matutupad ang sa sulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasa anong kamatayan ang iyong tagumpay? Nasa anong kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So, walang kapangyarihan ang kamatayan. Unang-unang walang kapangyarihan ang kamatayan kay Jesucristo. Hindi sakop ng kamatayan ang Panginoong Jesus. No? Hindi sakop ng kamatayan si Jesucristo. Bagamat siya'y namatay, subalit hindi siya sakop ng kamatayan. Nung binitiwan ni Jesus ang kanyang buhay, yung sinabi niya sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala kong Espiritu, doon lamang ang Panginoong Jesus nalagutan ng hininga. No? Nung kanya isinurrender yung kanyang buhay sa Panginoong Jesus. So, pansinin po natin ang mga katotohanan ito. No? Kung wala kapangyarihan kay Jesus sa kamatayan, subalit kayo inihandog ang kanyang buhay, maging sa bawat isa sa atin, mawawalan o wala, unang-una, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. No? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa ating pong spiritualidad, no? Sapagkat muling na panumbalik tayo sa Panginoon. At ngayon, kapag pinagkaloob na ng Panginoon ang makalangit na katawan, yung katawang panlangit natin, oras na ibigay nito sa atin ng Diyos, no? Napalitan na itong katawang nabubulok ng wala ng pagkabulok, wala na hong kapangyarihan ang kamatayan sa atin. So ito ho, yung napakagandang kaloob sa atin ng Panginoon. Bagamat sa kasalukuyan, mayroong pagtitiis. Bagamat sa kasalukuyan, nararanasan mo natin ang kahirapan. Subalit po, darating ang araw na lubos na mawawala ng kapangyarihan ang kamatayan. Bakit? Saan nagagaling ang kamatayan nito? Ang kamandag ng kamatayan. Sabi ni Apostle Paul, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan nagmumula? Ang lakas sa kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Dahil may kautusan na hindi nasunod ng tao, kaya nagresulta sa kamatayan. Subalit, ito ho yung dapat ay magpasalamat natin sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya sa atin. Dahil sa kanyang pagpapala sa atin, nang ihandog ni Jesus sa kanyang buhay, tayo po ngayon ay naligtas. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Oo nga po, darating ang araw na maaari tayong bumalik sa Diyos. Subalit, mayroong pangako ang Panginoon sa atin ng buhay na walang hanggan. Mayroong pangako ang Diyos sa atin na kailanman ang kamatayan ay hindi na magiging banta pa sa atin, sapagkat mayroon tayong panibagong buhay dahil kay Jesucristo na ating pong Panginoon. So sabi po ng Romans chapter 8 verse 18 to 19, sa ganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanglilikha na naihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So, darating po ang araw na ganito ang magiging kalagayan ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. No? So ngayon, pwede tayong magdiwang, pwede tayong magsaya. Bakit? Tiyak ko natin ang buhay na walang hanggan.
Maaaring dumating man ang panahon ng pagpanaw sa daigdig. Maaaring hindi natin abutan ang muling pagbabalik ni Jesus. Subalit sa kanyang muling pagbabalik, tayo naman po ay mayroong pag-asa na kanyang muling bubuhayin. Ito ang pinakang pag-asa ng lahat ng mananampalataya o nananampalataya kay Jesucristo. Panghuli, Christ's resurrection assures us that our faithful service is not in vain. Okay? Christ's resurrection assures us that our faithful service is not in vain. Ganito po ang hamon ni Apostle Paul. Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagahal sa Kanya. Ang verse 58 ay parang conclusion ng chapter 15. Okay? Para sa conclusion ng chapter 15. Na dahil sa resurrection ni Christ, tayo ay dapat na maging masigasig sa ating ginagawang paglilingkod. Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gawin natin ang buong kakayahan. At walang anumang pagreklamo, pagpatuloy sa kabanalan. Sabi ng talata, magpakatatag at huwag matitinag. Okay? Magpakatatag at huwag matitinag. Sinabi niya ito ni Paul sapagkat naipaliwanag nila sa una na mayroong kabuluhan yung pananampalataya na meron ho tayo. No? Mayroong kabuluhan. Kung walang kwenta, yung ating pananampalataya, minsan masigasig ka, minsan hindi. Minsan maging committed ka kapag gusto mo. Depende sa pakiramdam mo. No? Kung walang katiyakan ang iyong pananampalataya, subalit dahil nagtiyak ang iyong pananampalataya, ngayon gagawin mo natin ang nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Hindi nila sa kung anumang motibo na meron ho tayo. Maraming mga pagkakataon sa loob ng church minsan. May mga panahon na napapansin ko, nagiging masigasig nung araw, naging masigasig nung araw, dahil mayroon pong mga sinusundan sa loob ng church. No? Kaya dumating ang panahon na naging masigasig. Pero nung nawala na yung kanilang sinusundan sa loob ng church, sila din po naman na unti-unti ng hina at nawala. Sapagkat yung motibo, ito ho'y na-expose pagdating ng araw. Yung devotion po natin ay tangi kay Jesucristo na Panginoon ng tagapagligtas. Napakahalaga ho. Sapagkat kung mayroon pang iba na maaari maging sentro, maging focus, at hindi dahilan kay Jesucristo, aaring dumating din ang araw na tayo ho'y maghina at mawala din yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Napakahalaga ng devotion ito. No? Napakahalaga ng pagpapakatatag natin sapagkat tiyak ang kaligtasan na ating kinagawa mula sa Panginoon. So, ito po yung pinakang hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mayroong pag-asa tayo muling mabubuhay. Mayroong katiyakan na kailanman ang ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Itong paglilingkod na ito ay kailanman hindi maaaring mawala ng kabuluhan. Maaaring napakaraming mga bagay na pinagkakabalahan ang tao sa daigdig. Subalit, darating ang araw, lahat ng ito'y malilimutan. Maaaring dumating ang araw na dumating ang araw na mauwili sa wala lahat na maaaring pinagpagalan ng tao. Ngunit yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, ito po ay mayroong kinalaman sa buhay na walang hanggan at hindi lamang sa kasalukuyan ito. So, palagi natin titingnan gaano kalawak yung eternity na ihanda ng Diyos sa atin. Kumpara sa 15 years na mabuhay tayo sa daigdig,
70 years or 80 years na mabuhay tayo sa daigdig. So, hindi ho natin lubos na isip yung mga panahon na nandoon na tayo sa buhay na inihanda ng Diyos. Ngayon, ang pinakang pag-asa ho natin ay walang iba kundi nakasentro kay Yesu Kristo na ating Panginoon. Kung mayroon pong muling pagkabuhay, at ang muling pagkabuhay ay nagkaroon ng impact sa ating katawan at pinababaguhin ng Panginoon. Kung ang muling pagkabuhay ay mayroong katiyakan na si Jesus ay muling magbabalik at tayo kayong kukunin. Kung ang muling pagkabuhay ay nagkakaroon sa atin ng katiyakan na wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan. Kung ang muling pagkabuhay ay nagkakaroon ng katiyakan sa atin na hindi nasasayang ating ginagawa paglilingkod sa Panginoon, ngayon din po umaga, napakahalaga. Ang buhay na ito, ilubos natin, ilapit sa Panginoon at maranasan palagi ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Maaari sa ating mga buhay, minsan dumarating ang panahon na unti-unti ho tayong nawawala ng pag-asa. Unti-unti ho tayong parang nanghihina yung ating kalooban. May mga panahon na nadi-discourage tayo. Subalit unawain po natin ang katotohanan ito. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon Jesus, palagi na mararanasan ang kanyang muling pagkabuhay sa bawat araw. May mga panahon na maaari, minsan bagsak na rin ho tayo sa ating pananampalataya, subalit kay Jesus, palagi mayroong pagkabuhay. Ang pagkabuhay na ito, lubos natin isinorender sa Panginoon. Lubos natin inilapit sa Kanya ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Palagi mo natin mararanasan. Ayaw kong lahat ay tumayo. Sa ating mo paglapit sa Panginoon, hayaan po natin na ngayong umaga, patuloy po natin hilingin sa Panginoon at mula sa ating mga puso, kung mayroon man na nangangailangan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagkabuhay, maaari minsan, dahil minsan na dumarating ang panahon na bagsak na tayo sa ating buhay, pananampalataya ngayong umagang ito, hayaan natin na panariwain ang pag-asa sa Panginoong Jesus. Panariwain ang katotohanan ito. Panariwain ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lubos ay talagaan natin ang ating mga buhay sa Kanya. So tayo pong lahat ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Patuloy tayong makipag-usap, makipag-iigay sa Kanya. So sa umaga pong ito, lalapit tayo sa Panginoon. At anuman yung bagay na maaari sa ating mga sarili, unti-unting dumarating ang panahon na hindi na natin nararanasan pa yung kanyang pagkilos sa buhay natin. Nararanasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Subalit kay Jesus, palagi kanyang maaaring pagkaloob kapag mayroong buong puso, buong pagpapakumbaba na tayo may lumapit sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Salisikin po natin ang ating mga sarili ngayong umaga. Salisikan natin ang ating buhay. Salisikan natin ang ating mga isipan. At ano man ang mga bagay na ito na maaari mo natin ilapit sa Panginoon. Mga panahon na minsan mag-aari ang ating ginagawa. Minsan, parang malayo na sa Panginoon. Isipin natin ang mga bagay na ito. Na yung ating devotion sa Panginoon, parang napakalayo na din. Maaaring kinakailangan natin na kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay sa lahat ng ating ginagawa. Sa pag-asa sa ating pananampalataya, na minsan dumarating ang panahon na mapagod tayo. Subalit, tanda po natin sa Panginoon ay palagi mayroong pag-asa. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your holy name, Lord. Hallelujah. Kung mayroon man yung umaga na nakakaranas ng ganitong mga bagay sa buhay, nawawala
unti-unti maging kagalakan sa puso. Inaayahan kayo, maaari kayo lumapit ngayong umaga sa harapang ito at tayo sama-sama manalangin sa Panginoon na hayaan natin na sa umaga ito patuloy natin isurrender yung ating buhay, yung ating sarili sa Kanyang harapan. Sino man po sa atin na nakakaranas, maaaring minsan pagod na po tayo. Parang wala nang kwenta yung ating mga ginagawa sa buhay. Ating pong ilapit sa Panginoon. Hallelujah, I praise you, Jesus.